Hello mga lods, kaka-out lang natin sa trabaho, no? Welcome ulit dito sa channel ko mga lods. So ako pala si Nerwak Vlogs. Yung vlog ko ay tungkol dito sa buhay namin dito sa Vancouver, Canada. So pauwi na tayo. At kanina mga lods, so kanina pala mga lods, sa mga bandang alas 2 biglang umulan ng hail dito sa Vancouver. So mamaya papakita ko sa inyo yung flooring, bilog-bilog. So huminto na at may araw na. Kanina labi, hindi sa snow ni hail, maliliit, buti nga lang maliliit lang, hindi siya malalaki. Mahirap yun, malalaki, basag yung mga natin, windshield. Pauwi na tayo ng bahay, pero siyempre dadaanan pa natin yung part-time natin. So yung part-time job ko, simula dito sa pinagtatrabuhan ko, 10 minutes lang, malapit lang siya. Tapos simula dun sa part-time ko papunta sa bahay, ano lang siya, 15 minutes din, ganun din ang kalayo. So hindi siya malayo mga lods, malapit lang. Kaya kinuha ko na yung part-time na yun, gawa ng siyempre kailangan din namin pagdagdag sa budget. So samahan nyo ko itong araw na to. Ito yung pangalawang vlog natin, sa daily vlog natin. Ito yung pangalawang araw. So ang pag-uusapan natin ngayon mga lods is tungkol sa company benefits. So ibabahagi ko sa inyo yung kung anong meron kami sa company, ako at yung asawa ko. So mamaya i-discuss ko sa inyo para may idea rin kayo sa mga benepisyo dito sa Canada. So grabe yung lakas ng mga buwan, grabe yung buwan na yun, no? Mamaya pakita ko sa inyo yung hail, maliliit lang, buti huminto agad eh. Hindi pa naman tayo naka-winter tire. Yun nga mga lods, no? Samahan nyo ako sa daily vlog ko. Sana supportahan nyo ako mga lods. At marami tayong pwedeng i-share sa inyo. So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. At lalo na yung mga papunta pa lang dito sa Vancouver or dito sa Canada, marami kaming ibabahagi sa inyo at kung ano-anong mga experience na nakukuha namin dito sa Canada. So pwede namin i-share sa inyo, di ba? So subscribe na lang po dito sa channel ko, Nerwak Vlogs. So nandito po ako sa Vancouver, Canada, at permanent residence na po kami dito. At the same time, yung anak namin nag-aaral na rin sa college. Malaking pasalamat namin at nag-uumpisa na siya sa college. So hindi siya madali mga lods, no, kapag meron kang anak na nag-aaral sa college, gawa ng mahal din ang dito, mahal ang college dito sa Canada. So kahit pa paano nakakaraos din kami, kasi dalawa kami ni Mrs. nagtatrabaho. So kakabayad lang po namin ng tuition fee sa anak namin yung first week ng last December. Last week ng December nagbayad kami through online. So ang binayaran namin is 2,000 mahigit. At binayaran ng anak namin ng online. Tapos yun nga, sa kadahilan ng
Yung anak namin din may trabaho na, kaya nakapagbayad kami ng tuition fee sa kanya, gawa ng naghati kami. So 1,000 sa kanya, sa anak ko, at yung the rest sa amin mag-asawa. So napakaswerte namin kasi nga may trabaho na yung anak namin, at gusto niya kasi makatulong, at gusto niya rin makatapos ng pag-aaral dito sa Canada. Kaya napakasaya po namin. So mga lods, nandito na tayo sa pangalawang trabaho natin, which is yung part-time cleaning natin. So pakita ko lang sa inyo yung paligid dito. Kasi kanina nga nag-hailstorm pero hindi siya masyadong tumagal kasi, at ngayon ay may araw na. So makikita nyo sa mga sasakyan at yung lupa ay may mga puti-puti, gawa ng parang snow yan, at saka hail, maliliit na hail. Ayan. So nandito na tayo sa part-time. Ito yung building na yan. So ito yung paligid dito. Alright. Ayan mga lods. Kita ko lang sa inyo. GPS connected. So tapos na tayo. At ngayon uwi na tayo ng bahay. Ganun lang kadali mga lods. 10 minutes ko lang tinitira yan. Bayad na rin ang sasakyan yan, kaya sinunggaban ko na. So dito sa Canada kasi kailangan mo talaga may part-time. Hindi naman siya obligado na kailangan mag part-time, pero mas mainam kung may part-time ka. Para sa amin ni Mrs., ako yung may part-time, si Mrs. hindi ko na pinag part-time. Bali isang part-time lang naman to, saglit lang, 10 minutes lang tinitira. Pero araw-araw siya. So si Mrs. hindi ko na pinag part-time, gawa ng siyempre babae, diba? So ayos lang kahit ako lang mag part-time. Kung pwede pa nga lang mayroon pang isang part-time, susunggaban din natin eh, kaso wala pang offer. So uwi na tayo ng bahay mga lods. Simula kaninang umaga hanggang kaninang tanghali ay panay ulan lang. Tapos nitong bandang alas 1:30 hanggang alas 2 biglang nag-hail. Nagsibagsakan yung hail. Maliliit lang. Sabi nila snow raw, pero maliliit, hail na siya eh. So ang pag-uusapan natin mga lods ay tungkol sa company benefits namin. So sa aking asawa, so meron din siyang extended healthcare na benefit sa company. So meron din siyang full coverage na insurance. Nakaka-avail kami ng ano bang na-avail namin. So nakaka-avail kami sa insurance namin sa company is yung salamin sa mata, pati yung anak namin nakakakuha rin ng salamin sa mata na libre. Tapos bunot sa ngipin, linis, 3 kami, nakaka-avail po kami. So pati yung gamot ay sagot din ng company. I mean yung insurance ng company na pinagtatrabuhan namin. So ang insurance ko is life insurance, Sun Life yung insurance ko sa company. Kay Mrs. naman is windshield. Hindi, green shield. mali Green shield pala yung tawag sa insurance ng asawa ko. Pasensya na kayo mga lods. So ang nasa utak ko kasi windshield, itong windshield dito sa sasakyan, kasi nga maglalagay ako ng holder ng ng tawag dito, yung camera. So nakaka-avail kami ng magandang insurance sa company.
sa ngayon wala pa kaming private insurance gawa ng marami pa kaming binabayaran. So yun nga, yung insurance ng company, kagaya ko sa akin, sa to ano yan, biglang tumunog yung camera. So yung insurance ko sa company ko is Sun Life. At the same time, meron din kaming RRSP na tinatawag nilang Registered Retirement Savings Plan, which is matching po yun. So bali yung company magbibigay ng kalahati, ako rin kalahati. So 5% po yun sa sahod mo, no? So ang mangyayari doon, kasi matching yung RRSP namin, yung company, kasi ako kinakaltasan ako ng 100, tapos yung company rin nagbibigay ng 100 bawat sahod. So sa isang buwan 2 beses kami nagsahod. So tigi 100 sa bawat sahod is 100. So sa isang buwan 200, sa company rin 200. So meron akong 200 na nakukuha sa company ng libre dahil sa benepisyo ko sa company ko na RRSP. Kaya nakakuha ako ng 200 a month at 200 din sa part ko. So meron akong naiipon sa RRSP ko na 400 a month. So hindi mo mamamalayan, after mga ilang taon o ilang years ka dito sa Canada nagtatrabaho, so meron kang naiipon na So yung nga mga lods, no, yung RRSP ko sa company is matching. So hati-hati kami ng company. So nagkakaroon ako ng 400 a month. So 200 sa company, 200 din sa akin. So libre po yun, ha. Bali yung company mo ang magbibigay sa'yo ng 200 a month. So at naiipon yun, pwede mo siya ma-withdraw, pero meron siyang tax. So ang plano namin, hindi namin i-withdrawin hanggang sa tumanda kami dito sa Canada. So yun ang maganda sa company benefits mga lods, kasi nga kapag yung company mo mayroong isang RRSP at matching pa siya, sigurado napakaganda at tiba-tiba ka. So masaya ako kasi nakahanap ako ng ganitong company. Actually mga lods, no, pang-5 company ko na to dito sa Canada. Yung unang dating ko Prince Rupert, yung pangalawa sa Abbotsford, yung pangatlo is downtown Vancouver, pang-apat downtown Vancouver din. So yung pang-5 ito ngayon. So napakaganda ng benefits ng company mga lods. At meron din kaming libreng pagkain na nakukuha araw-araw. Hindi ko alam kung libre ba yun o ano, pero may pagkain kami tuwing lunch sa company namin. Hindi ko pa na-share sa inyo. Yung ano, hindi ko alam, hinahanap ko sa pay stub ko kung may kaltas sa pagkain. So wala naman. So facility kasi yung company namin, kaya meron siyang ganong libreng pagkain sa mga empleyado. Yung mga ibang ano nga, yung mga homeless nga na, kasi yung company namin, yung facility namin doon, napapaligiran ng mga homeless. Nasa Hastings Street kasi yun. So yung mga homeless na yun, pinapakain nila, binibigyan nila ng breakfast 3 beses, 2 beses lang sa isang araw. Breakfast, pananghalian, libre lahat yun mga lods. So yan ang napakagandang ano. Sa asawa ko rin, yung ano niya, yung insurance niya, meron din siyang parang RRSP, pero ibang tawag dun eh. Kinakaltasan lang sila bawat sahod, tapos pagdating daw ng panahon, pwede nilang makuha yon para siyang pension plan sa kanila. So ayos din yun. Yun ang benefits namin. Napakaganda yung benefits namin mga lods, kasi nga combination mag-asawa. 2 kami ni Mrs. tsaka ako. O yun nga, 2 kami.
kinukumbay namin yung yung insurance namin. So kaya lumalaki yung kagaya nitong tawag dito, yung Invisalign ng anak ko. So almost 70% yung nakukuha namin sa insurance, 'di ba? So malaking bagay talaga. So 70% bali yung insurance ang nagbabayad nun, the rest kami na. So hindi siya full payment, kundi siya, installment payment. So yun yung kagandahan dito sa Canada mga lods. Kapag makakuha or makatagpo ka ng company na merong magandang benepisyo, so kahit magbakasyon kami sa Pilipinas, for example, hindi naman sana ipagkaloob ng Panginoon, pag magbakasyon kami sa Pilipinas tapos nagkasakit kami doon, pwede kami magpa-check up doon, tapos kukunin yung resibo ng hospital or clinic at pwedeng ipa-reimburse dito sa company namin, dahil yung insurance namin kasama siya sa coverage na kahit saan ka kahit magbakasyon ka o pumunta ka sa ibang bansa at mayroong mangyayari sa iyo, covered to pa rin. So napakaganda ng napakaganda ng benepisyo natin. So yun yung mga lods, no, sinare ko sa inyo na yung company benefits namin napakaganda. Kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa Canada at makatagpo ka ng ganong benepisyo sa company, i-grab mo na. Kung makikita mo yung RRSP na pati yung company nagsishare, i-grab mo na. Kasi napakaganda pag ganon mga lods. So malapit na tayo sa bahay. Alas 3:48 na dito ng hapon. So at this moment wala pa siyang ulan, huminto yung ulan kako. So maganda yung panahon ngayon at sana hindi na mag-snow, kasi nga napakahirap kapag mag-snow. Hindi pa naman tayo naka winter tires, so medyo mahirap para sa atin mga driver. So sana isuportahan nyo akong mga lods sa daily vlog ko. Ito yung pangalawang araw. So kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please consider naman po subscribe yung yung channel ko, para naman po is mas lalo pa tayong lumaki at malawak yung channel natin at makapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga kababayan nating gustong pumunta dito sa Canada at sa mga taong may planong pumunta ng Canada, di ba? So, yeah, maganda naman ang Canada mga lods. Kagaya sa amin, wala kaming natapos sa Pilipinas. College level lang kami sa Pilipinas. Yung natapos ko is 10 months vocational. Si Mrs. naman first year college lang yun. So napakaswerte namin at nakarating kami ng Canada mga lods at naging PR pa dito. So kung meron kayong gustong pag-usapan dito sa vlog ko, or mag-comment lang po kayo kung anong gusto nyong i-topic natin para ma-open ko sa inyo kung anong gusto nyong dapat i-share. Please comment down below para pag-uusapan natin. Kung meron kayong mga katanungan or gustong gawing vlog dito sa Vancouver, hindi po ako nagdadalawang isip na i-share sa inyo. Comment lang po kayo dyan at siyempre don't forget to subscribe na rin at like, share itong channel ko para siyempre gaganahan tayo, di ba? So lapit na tayo sa bahay. Mamaya na natin tapusin itong vlog mga lods pag nandito na tayo sa bahay. So nandito na tayo sa bahay mga lods. May tubig pa pala, makainom nga ng tubig. Sakit lang.
So, dito na lang siguro natin tapusin tong video na to mga lods, no? So, yan po yung kaganapan ngayon dito sa Vancouver. Pakita ko sa inyo yung paligid. Alright. So, dito ko na lang siguro tapusin tong vlog na to mga lods. So, please, suportahan nyo po ako sa araw-araw na vlog natin dito sa Vancouver, Canada. Ito po yung pangalawang araw. So, bukas din, meron tayong magandang itatopic natin bukas. Pag-isipan natin kung anong magandang i-share. So, kung meron kayong gustong pag-usapan or tanong, please comment down below para pwede natin i-vlog. So, hanggang dito na lang mga lods. Stay safe, keep warm dito sa mga taong nandito sa Canada. At huwag kalimutan i-like, share, and subscribe itong channel ko para mas lumaki pa tong channel ko. At meron tayong maraming mai-share sa inyo. So, God bless everyone. Ito na lang at God bless everyone. Bye po now.